Okay. Yan. Yun. Dito na tayo sa ating live again and again and again. We're back again. Chat ko lang. Okay. So we're here again. Babalik na naman tayo para i-shoutcast itong mga taong ito. At meron tayong natuklasan na features dito sa sa screen natin. At yeah, may kakulangan pa pala. So, dito parang walang sound. Layat ang sound. Yun, lakas. Fight for the ultimate answer. Ayan, check ko muna yung live. May natuklasan tayo dito. Salamat kay TJ. Les Eclairs. Kasi sayang daw yung highlights daw nila eh. Sayang daw yung highlights nila. Hindi daw nakukuha. Late kasi ng ko eh. Ang late ng mapa ko eh. Ayan na. Susunod na yung gusto nyo. Huwag tayo magalit sa akin. Okay, let's check. Time to drop the beat of the flash. Okay, we have 2 viewers. Send muna natin to para makita nila. Nag-comment lang kayo dyan para masaya tayo lahat. Rinig ba ako? Okay. Let them play the hero. Your team I will be the truth this world desperately needs. Okay. So, ang nandito, sa kabilang side, nagbago na sila ng pangalan. So, we got Boom Squad here. Pero hindi pa rin kasama dito. Choi pa rin dito si 1975. I don't know why. Pero, hindi na sila EXT. Kasi marami na nagpasa rin ng lineup. So, nagpalit sila. Ganon din naman yung mga nauna. Merong Onyx Esports before. Pero nagpalit sila ng pangalan to Adrenaline. Dito naman yung side nung EXT, Extra Rice, nagbago na sila. Naging na sila. Boom Squad. And I think parang mas okay din naman na yun. Na i-cast yun. So dito, Boom Squad, Reband, Hilda, and then itong Joy, na nakikitaan nila kasi yung side ng Les Eclairs na nagjo-joy sa mga past scrims. While dito naman sa side ng Les Eclairs, Reband, Grok, and then itong si Yuzong. 2 main heroes ng side ng Les Eclairs, pero ayaw nila na makuha din ng side nung Boom. So, binan na lang nila. And then, first pick ng side ng Boom, yung pick talaga ni Nachos dito. Si 1975, si Nachos yun eh. Kaya siya, nag-Ruby. Ruby, Ixia, and then itong si Xavier. Habang nun sa side ng Les Eclairs, we got Eve. And then, itong si Alice. So, kaka-RG lang namin nung kanina. Ginamit ko rin Alice sa mid lane. Pero, okay din naman. Mas maganda yung sustainability niya sa mid to late. So, yun. Okay, they pick Atlas. Para kay Super Sedi. Ewan ko, mag-switch role sila dito. Always on the way. Your team is banning. Sabi ni Reynaldo Cantoria Dugamat. Nakakatakot. Nakakatato. Sniper ready. Give me a target. Your team is picking. Kakatato, sabi niya. Kayo next, TRH,
next na ang TRH dito sa laban na to. So best of 3 again. Itong laban ng Boom versus Les Eclairs. Okay. Hindi talaga nila binibitawan yung Claude pick para sa side ng Les Eclairs. Lagi nilang pinipick to kahit na maging okay man siya o lugi man siya sa makakatapat niya. Still they pick Claude as their comfort hero. They call me a hero. Wrong send. I saved my Wrong nation send, from no? falling apart. Wrong send. Tatot talaga yan. Nakakatatot. Okay, nakuha ni nung side ng Boom dito yung Yisan Shin. At again, dito tayo sa last pick para kay Lollipop na hindi na masarap kasi nagagalit na sa akin yung mga yan eh. Lollipop masarap. Pick Fredrin, okay? That's a good pick. Para may sustain sa side ng Les Eclairs, pinapanatili pa rin talaga nila yung sustain heroes nila sa side ng Les Eclairs. While dito naman sa nakuha din yung glue. So hindi na ban yung glue. Sustain din naman. Titingnan natin kung sino ang mas magwawagi doon sa sustainability battle. Okay, we got glue gamit ni Wrath, Yisan Shin gamit ni Pride TC, Savior gamit ni Jibun, whatever. Iksha gamit ni Empire of Broken, and Ruby gamit ni 1975 Nachos, Nathaniel Oro. We got Atlas para sa kay Super Sedi, Claude kay JXLS, Alice kay TJ, Superficial Love gamit nyo ang Eve, and then Fredrin dito kay Lollipop masarap. So titingnan natin again sa side ng Les Eclairs, ito yung hindi pa nila nakakalaban yung EXT before, pero ngayon ay Boom na sila. So okay, dito tayo sa unang feature. Sabi ni TJ sa akin, ang liit daw ng mapa ko. Yan, di ba? Laki na ng mapa ko. Kitang-kita na kayo dito. Maa-anggelan pa kayo. Sige. Yung mga muna, jungler muna nila. Angle, uy! Yung, skin niya. Di ba? Magkaka-highlights tayo dyan. Yan na, nagpa-farm. Dito naman, sa side naman ng Les Eclairs, Lollipop ng sarap. Di ba? Panalo sa highlights. Okay, so back to normal. Ayan, lakihan natin. Dito nagtitipihan lang sila. Ang laki na ng mapa natin. Baka magreklamo pa kayo, ha? Yan. So dito, wait lang, na-side ko. So dito, Pride TC, getting the bato-bato. Pero, inano pa rin siya, inaharas na agad sila dito. Magaling sa laning, ito side ng Les Eclairs. Kasi malakas sila mga haras. Maganda yung ginagawa nila na one team na pangaharas. And dito naman sa top, CJ versus Wrath, papalagan sila pero na-low na dito yung glue. Makaka-out si TJ, hindi na siya nag-out. Ang sakit ng damage ng isang Alice pero bumabalik ng kanyang buhay. Makakayanan kaya? Grabe ganda na sa side lane, no? Makunat parehas. Aban dito, tamang farm lang sila both. Hindi pa masyadong flashy yung mga pangyayari dito kasi wala pa naman pangyayari dyan sa iba eh. Dapat pala inisa-isa natin. Dito, medyo babaan natin. Masyadong malaking mapa natin. So dito, pinasok na si Wrath. Mabibigyan kaya si Wrath dito. Medyo makunat pa rin naman. Pero si TJ, sustain pa rin. Kahit na to, damage yung Torian. Tinitipi-tipian lang siya ni Wrath dito. Dito pumasok na po si Pride EC pero hindi niya kaya bigyan. Again, kahit 0-0 pa rin yan, mas lamang lang ng konti yung ng gold dito yung Les Eclairs. Grabe kasi sila mangharas. Kaya freely na nakapag turtle. May objective dito.
si Lollipop Masarap. At na first blood na nga po ni Nachos kanina. Pero dito, papaluin naman dito. Wrath, mabibigyan dito mga kaibigan. Dalawa na agad ang nalaglag sa side ng Boom. Real world manipulation na po dito. Pero dahil early pa rin naman, so wala pa masyadong flashy na pangyayari. 1975 na dito guarding the purple. Pero sino makakakuha sa kanilang dalawa? Na-retry na po dito. Hindi nakuha ni Pride TZ. Lollipop Masarap getting the purple buff doon sa kanyang kalaban. At naman dito sa gold din kasi wala namang ganong flashy moments. Pero dito, nagpapalagan na sila. Pero napakakunat ni TJ dito. Ayun, hindi ko na nabitingnan. Nagpapalagan sila doon. Hindi ko na alam kung sino ang alam sa inyo. Killing spree na para kay Superficial Love. Dito naman, pares na kasi sila makunat. O dito lang muna tayo mag-focus dalawa. Blue versus Alice. Matagal pa magpapatayan yan eh. Sorry na, hindi ko nakuhanan yung highlights nyo. Okay, pumasok po di Pride TC. Mabibigyan ka si JXLS pero hindi. May kasama siyang si Super Sedi dito. Sino may bigyan sa kanila? Uy, nabigyan! Flash! It's a flash kill para dito kay Emperor of Broken. Pride TC, pinalo na sa kanya yung ultimate. Pero si Lollipop Masarap dito, sinusustain pa rin ng mga damage. Real world manipulation para kay Superficial Love. At napitas nga dito si 1975. At out na sila dito mga kaibigan. Dito naman, stop. Pinatungan na po dito ni Wrath si TJ. Nalolow na si TJ dito pero makaka-out pa kaya? Hindi niya na pinili mag-out. Trying to sustain yung damage na binibigay ng isang glue. Pero Sprite, pero di si Lollipop Masarap getting the orange buff again para sa side dito ni Pride TC. Hindi niya pa rin naman nakuha. Dalawa na ang nakukuha na objective ni Pride TC dito at nahihirapan siya na makapag-buff. Again, the purple buff. Lesiclers getting the purple buff dito and freely sila nakapag-objective at lamang na po dito. Level 5 to level 7. 2 level gap para sa side ng Lesiclers. Lamang na lamang sila dito. Freely sila nakapag-turtle. Wrath, mabibigyan kaya dito. Napakasakit ng damage ng Lesiclers. Inutihan na po dito ni Lollipop Masarap. Pero napitas pa rin siya dito mga kaibigan. Out para kay Side 75. Real world manipulation para kay Superficial Love. Double kill na sa kanya. Nakuha din ni Super Sedi ang kill na iyon. Habang dito, pagpapalitin kaya natin JXLS trying to escape. Makaka-escape kaya siya. Blazing duet para kay JXLS. Napitas siya pa po dito si Pride TC. Pero napitas din siya. It's a good trade mga kaibigan. At nakuha again ni Superficial Love kill dito. So lamang na lamang 2 out of 10 lamang dito ang side ng Lesiclers. Tamang laro-laro na lang sila dito eh. Again, yung Lesiclers na kukuha na naman agad nila yung mapa. It's already 6 minutes at kanila na agad yung mapa. Tingnan nyo gaano kalalim si TJ dito. All the way from top, nandito na siya sa bottom. Just trying to sustain yung damage ng dalawang marksman na ito. Pero hindi pa rin siya mapitas. Hindi manalo ng hanggang kalahati ang kanyang buhay. At habang naman dito, Super Sedi, tinatangke pa rin. Pero hindi na kaya flaker para kay Jimon dito. Sayang ng ultimate. Pero nag-ultimate na rin po dito. Flaker trick pa pero hindi naman umabot. At mabibigyan si 1975. Nag-mash sa loob. Mabibigyan din kaya si Emperor Broken. Nag-ultimate na siya. And na-takedown silang dalawa. Dalawa na naman side ng pero Jimon trying to escape. Nakawala pa siya dito. Pero TJ, hinihintay niya lang kanya first kill para pumasok siya dito. Pero kapag ultimate na si Jimon, pinasok niya siya mga kaibigan. Pinasok na sa loob ng tore. Pero hindi niya pa rin napitas. Nalow na rin nga dito si TJ. Pero flicker trick. Bumalik lang kanyang buhay. Grabe ang damage na binibigay ng isang Alice. Pero makaka-out pa siya dito mga kaibigan. Dito naman sa top lane. Mabibigyan naman si Wrath. Wrath trying to escape. Nakapag maliliit na siya dito na glue. Bibigyan kaya si Super Sedi. Habang naman dito, ang dami yung ano dyan ha. Wala na akong kasalanan dyan. Sabay-sabay kayo nag-clash. So dito, kinukuha na nila JXLS. Getting the turtle.
with Lollipop Lollipop Masarap is Superficial Love. Superficial Love is now a killing machine here sa game na ito. 805 para kay Superficial Love. Pinapasok na po nila sa torre. Superficial Love getting a kill again. At pinasok ni Lollipop Masarap dito. Ay nakuha na nila ang torre sa gitna sa side ng Boom Squad. So nagpapalitan na sila ng mga laning dito dahil kinukuha na nila lahat ng objectives ng buong mapa. Ito naman, nag-flicker tricks, Super Sedi pumasok sa loob. Kaso nabigyan dito si Ember of Broken. Nabigyan din naman si Super Sedi, but it's a good trade. 1975, namatay na naman dito. Kaso mabigyan siya dito, napakasakit ng damage yung torre. Masyado kang maasim. Lollipop na Masarap pumasok sa loob. Wrath mabibigyan, hindi, knockout pa siya dito. And TJ sustaining the damage na binibigay ng side ng nabigyan siya dito. Pride DC pumasok siya doon, pero nasa likod dun si GXLS and Wrath. Sino kaya makukuha niya? TJ and Superficial Love again killed 1975. Nabigyan na naman din si Wrath. 5 out of 23. At mabibigyan pa ulit. Triple kill by Superficial Love. It's again and again back-to-back killing para kay Superficial Love. And yung highlights mo, kitang-kita mo na. Pride TC. Nag-ultimate na nga siya dito. But TJ is pushing the lane. Inhibitor na lang ang matitira sa side ng Boom. Pumasok na po dito si Wrath. Sinampahan niya na dito. Pinasok niya sa loob ng torre. Mabibigyan kaya siya, pero kapag flicker out si TJ, 1975, ang lambot niya dito mga kaibigan. Napitas na naman siya dito ni Superficial Love. Habang dito naman sila ay freely lang nakapag-lord. As Superficial Love again and again and again and again killing machine na po dito si Superficial Love. Nandudulan siya sa likod. Nagre-real world manipulation lang siya doon. Habang si TJ, sinusustain niya lang yung damage na pwedeng makuha dito ni Superficial Love. Ang ganda nung nila, no? Pag nila, pasok nila. So Lollipop ng Sarap, medyo na low siya doon. Pero si TJ, grabing pag-front dito mga kaibigan. Is a front laner, XP laner. Papasok kaya siya sa loob. Sinusustain niya lang at minamaximize niya lang ang kanyang passive. Bumalik na naman po ang buhay ni TJ dito. Pumasok po sa loob si Super Sedi. Nakabigyan siya dito. Blazing Duet para kay GXLS. At napitas na naman dito ni Superficial Love. Pero napitas din siya mga kaibigan. Nandito si TJ sa loob na ipagbalagbagan kay 1975. Pero mabibigyan din naman siya dito. 2 at 3. Isa na lang ang natitira sa side ng Boom. At matatapos yata nila ang laban na ito. Nabigyan si Lollipop ng Masarap. Matatapos na kaya, pitas na din si Bright TC at ang first game ay mapupunta sa Les Eclairs. So basa tayo ng mga comments. Okay. Okay, ang highlights para sa first game ay si Superficial Love. Meron ka ng thumbnail. Basa tayo ng comments. Sabi ni dito. Mic check. Ready to light up the stage? Waiting. Hindi ko makita yung comments. Ayan, sa comments. Tignan natin lahat ng comments. Sabi ni Rinaldo Cantoria Dagamat, palobog kami, huhu. Dahil malalakas pa rin naman kayo. Invite nyo na ako. Yan. Sabi ni Russell Soriano, yung Wrath nanonood baby niya. Oy,
Wrath, kaya pala ginagalingan ni Wrath dito eh. Siya yung glue kanina, di ba? Okay. Shoutout daw sa baby niya kay Wrath. Nanonood daw yung baby niya. Sabi naman ni John Jacob Jimenez, lakas. Maganda yung laban kanina. Sobrang lakas nila parehas. John Mark Libut, palo. Tama. Russell Soriano, pangit picking ng Boom Squad. Well, nasa ano rin talaga. Medyo maganda rin naman yung naging side nila. Siguro ang nakulangan lang sila doon sa pag secure nila ng mga objectives kasi ang bilis nila na makuhanan. Lamang kasi sa sustain itong side ng Lesser Players kasi nga naka-Fredrin pick sila. So, kaya nila na pumasok sa kahit saan. Sabi ni John Mark, easy win. Easy win nga sila doon. Ang bilis ng laban. First game. Sabi ni Genex Malit, isa sa player din natin to. Palo, Julius Dedicatoria. Mga palo. Lahat sila palo dito eh. Okay. Next game. Start na natin. Start nyo na. Sigurado, okay naman na kayo sa highlights nyo, no? Kitang-kita nyo na yung mapa, no? Lesser Players. Sabi ni Russell Soriano, mahirap mag-glue pag matigas din katapat. Tama. Pero yung Alice, magaling lang kasi din sa timing si TJ kung paano niya kukunin. Pero may mga iba kasi nag-glue, kinakaya yung Alice pick. Pagka katapat nila yung Alice, kaya nila na puguin din sa lane. Kung hindi niya kayang i-maximize yung passive. Ngayon kasi maganda na yung maganda na yung bagong Alice ngayon dahil meron na siyang yung passive niya kasi ngayon parang ultimate niya before, so kaya niya mang sustain. Kailangan dun matapang ka lang kasi pumasok, tsaka matapang ka lang kumuha ng para mapuno yung passive mo. So tama yun na maganda yung glue pagka yung malalambot na XP yung katapat kasi ang bilis niya mapipitas. Pero maganda rin kasi talaga yung rotation ng Lesser Players kanina. Ang bilis nila makabawi, ang bilis nila makarotate, kaya nahihirapan si Rat. Pero dito tayo sa next game. Again, same banning pa rin. Lesser Players, dito yung blue ngayon. Lesser Players, ban Grok. Pero binan na rin nila yung Alice. Dahil, tingin nila siguro, ibaban na rin naman uli yun. Pero dito, ang binan naman dito ng Boom Squad ay yung Joy pa rin. At yung Hilda pa rin. So, same banning. Siguro, ayaw nila talaga yung mga heroes na yan. Let them come. They will only make my blade sharper. Tawa ako sa linya ni... It's time to go to the linya ni Kim. Okay, Lesser Players, they pick... first time mo lang din ito, si Khalid. First time din na napick to sa Scream. Khalid, and then... etong si I don't know if si Superficial Love ang gagamit ng Kimi o gagawin niyang golden kung magpapalit sila ng laning. Rocks need no protection from the rain. Yan na nga. Yan na nga, lapo na si Wrath. Kaya nga, best hero niya siguro to. Ganun ba pag nanonood yung baby? Nilalabas na yung best niya. It's time to set the celebration ablaze. Your team is picking. Okay. Hindi na sila nag-sustain dito. Super Sedi with this pick. Khalid, Superficial Love, stay na dun sa kanyang Kimi mid lane. TJ, an unexpected pick. Ngayon ko lang siya nakita na nag-assassin side lane. Kasi mostly nag-ano to sustained fighter. And JXLS, neither does my determination. Nang titrip na naman siguro tong Lesser Players. Paano nila ipo-pull off yan? So, Layla pick, and then Fanny. Feeling ko magaling to si Lollipop, masarap eh. Nagpapasiklab to eh. Mamaya na natin tong ng side ng Boom. Doon na tayo sa
Yan, tatapatan. Sa side naman ng Les Eclairs, we got sa side naman ng Wrath. We got nung Boom, sorry. Nalilito na ako. Ng Boom, we got Wrath. Hindi siya yung hindi siya yung nag-side lane. So nagpalit na naman sila. Nagpalit na naman sila ng role. Sila nagpapalitan, nakikita ko eh. Tatlo sila. Nag-switching. Lahat sila pala. Sorry. So we got Alucard para dito kay Wrath. Nathan, Pride TC, Lilia kay Gibbon, and si 1975 yung roamer nila dito na si Estes, and then last one si Emperor of Broken, siya yung naglapo. So okay, check ulit natin para highlights yung kayo. Check natin i-angle natin yan sila. Yan. Lahat kayo. Uy, first blood 1975. Sige, taas na natin para back tayo sa normal. First blood agad doon. Grabe lumalim si Super Sedi dito mga kaibigan. Wrath, na low na siya dito. Nahirapan sila. Nakuha ni TJ ang orange buff. Ang bilis nila talaga na mag-rotate. Habang dito naman si Lollipop Masarap. Nandito siya sa purple. Getting the purple. Makukuha kaya ni Lollipop Masarap o mariretry ni Wrath. Wrath, na low na siya dito. Sino nakakuha sa kanila? Masyado pang flashy. Na first, nakuha na naman dito. Double kill na po para kay Lollipop Masarap. Trying to get the MVP. 4-0 again. Para sa side ng Les Eclairs. Dito naman sa top, TJ clearing the lanes. Dito naman sa bot, wala ganong nangyayari. Pero grabe, ang ganda na binibigyan ko pa lang kayo ng montage. Nagpapatayan na kayo agad. Grabe naman kayo. Ang bilis nyo naman magpatayan. Minomontage ko pa lang lahat ng hero nyo eh. Nagpapatayan na kayo agad. So dito, pumasok na po si TJ. Pero na-load din naman siya doon. Magkakaroon na agad ng turtle. So, Super Sedi, he pick Khalid para mabilis yung rotation. Pero Emperor of Broken, nandito siya. Uy, nabigyan siya doon. Sorry, hindi ko na naman napakita. Initingnan ko kasi dito sa mapa eh. Sorry na. Emperor of Broken. Tower hug lang siya dito. Then 1975, papunta sa taas. Nakuha agad nila. It's easy easy turtle, easy objective para dito sa side ng Les Eclairs. Kahit na mga flash hero sila, kaya nila yung pull off lahat, no? From sustained heroes, utility jungle and utility roam, pwede din sila na kaso na mabigyan siya doon, pero napitas din naman nila si 1975 dito. Lollipop dito, nag-i-Spider-Man na Gibbon, trying to escape. Pero masakit din yung damage dito ng isang Lilia. Uy, napag-ulti siya pero hindi umabot ang flame shot doon. At nakaya na doon. Pero ito, si Superficial Love, nakikipag pa rin talaga siya. So, hindi ko na naman nakita. 3-0 na para Superficial Love. Nabigyan niya doon si Wrath. Nahihirapan na sila na umalag. 7-1 ang standing. Emperor of Broken, na-low na siya dito. Medyo lugi ang isang Lapo dito sa Benedetta kasi kaya niya naman iwas-iwasan lahat ng skill ng Lapo. Pero nabigyan dito sa 1975. Nakapag-ultimate na po dito pero nakuha ni Superficial Love ang kill. Grabe ang sakit ng damage niya. Nakapag-first build na agad si Superficial Love at first build na rin para kay JXLS. Ang bilis nila, 9-1 ang laban. They trying to get the objectives muna. Magkakaroon 30 seconds before the turtle spawn. Grabe siya mga doon, no? So, medyo lapitan natin. Yan, para kitang-kita. Wrath, inahabol niya po dito si Superficial Love. Pero kapag flicker ng patagilid, habang naman dito sa 1975, nag-ultimate na siya dito. Pero nag-Spider-Man lang dito si Lollipop Masarap na bigyan yung dalawa dito, mga kaibigan. 12-1 ang naging kalamangan dito ng side ng Les Eclairs. Hindi na nila pinagbigyan
nangaratay na sila dito, inubos ang buhay ng side ng Boom, nahihirapan na sila kung paano nila papalagan. Ano ba ang gagawin nila para makakuha ng objectives? Kasi nga, flashing heroes to from their XP lane, Benedetta, hanggang sa kanilang roamer na Khalid. Ang bibilis na mobility niyan. Sama mo pa dito si Fanny na hindi na kailangan maglakad. Na lang sasagio na lang. So dito sa top, nagpalit sila Emperor of Broken ay Pride TC. Nakapag-flicker out pa. TJ pumasok. Napitas niya pero TJ makaka-out. Naka-out siya doon mga kaibigan. Easy kill para kay TJ. Super Sedi. Sinusundan niya lang talaga yung mga andito. Ayun sinasabi natin, TJ. Inaano niya lang, inuubos niya lang yung kanyang passive. Pero dito sila, Wrath, magpapakamatay na kaya siya doon. Super Sedi, natay niya na doon. Si Wrath, nakuha na nila yung turtle. Masyado kayong flashy. Kung saan lang makuha na ng camera, doon lang yung highlights nyo. So yan, Jibon, nalow agad siya dito. Pero nakabalik siya sa kanyang sapatos o sandals kasi babae siya. Pero napitas pa rin siya ni Super Sedi doon. Napasakit ng damage mga kaibigan ni Superficial Love. Maximizing their skills and potential ng bawat hero. Kahit ano ng hero naman yan, basta magaling yung gumagamit, kayang-kaya nila. Double kill na po dito para kay TJ, pero yung kanyang tore ay mababasag ni Pride TC. Pero here comes the danger. Super Sedi, binabantayan si Pride TC. At makakayanan niya kaya? Makakauwi kaya siya doon? O papasukin siya ni Super Sedi? Yeah, makakauwi siya. 6 minutes pa lang, basag na mga tore. Abang dito naman sa baba, napitas sila sa Emperor of Broken. Dito naman nagpapalaro lang si Mikasa. Si Mikasa nga yan. Sa Attack on Titan. Uy, yan, 975, tumatakbo siya para kay Super Sedi. Nakapag-ultimate na Superficial Love, nabigyan Super Sedi dito. Ang sakit ng damage nila. Kahit na anong gawin nila, nahihirapan pa rin sila. Pride TC is a one hit. No one hit siya doon mga kaibigan. Burado na sa agad sa mapa. Tatlo na lang ang natitira sa side ng Boom squad. Pero si Superficial Love nun, tamang talon lang dun sa may mga bato. Pero nabigyan din naman dito si Jibon. Pumasok din naman dito si Spider-Man. Kaso nabigyan siya doon, tinayuan na lang siya. Tinamaan siya ng tore. TJ mo sa loob. Makakapag-out pa rin naman siya doon. 8 seconds o 5 seconds below yung turtle dito spawn. And Wrath nakikirapan dahil sa yung range na meron itong side nung Lesicles. Mahirap mag-Alucard pagka hindi mo malapitan yung yung kalaban. Kasi yun naman yung laban nung Alucard pangpalagan Uy, nabigyan po dito si JXLS ni Pride TC. Nalikuran siya dito, walang panakas si Layla. Pero kahit ganun, free pa rin na makapag sila dyan, makapag turtle. Kahit isa na lang sa side ng Lesicles, kahit si Superficial Love na lang yung ma-pressure dyan sa kanila, hindi rin sila makakalabas Ang hirap kasi merong slow na bigay itong Kimi. Habang dito, papalagan na po nila si Pride TC pero makaka-out pa siya. Inhag na nila Jibon na siya dito pero bumalik siya sa kanyang sandals. Nabigyan din naman si Superficial Love pero 975 naka-out pa siya dito pero hinabol siya ni TJ. Pumasok naman po, nakapag-flicker trick pa dito si Emperor of Broken pero mabibigyan ba? Hindi na nila inabot dahil nga sustain ng kanilang mga napili na heroes. Ang kulang na kulang sa mobility. Super Sedi, nagpapalaro pa rin dito si Super Sedi. Nanggugulo lang siya. That's what you call roaming. Wait lang ha. Okay. Uy, Spider-Man. Spider-Man masarap. Naultihan po dito ni Kimi. Nabigyan nila si Jibon at si 975. Matatapos na kaya agad ang laro sa 9-minute mark. Pride TC trying to death
Tatlo na lang ang natitira sa side ng Boom. Nakag-ultimate na po. Pero nabigyan siya dito ni TJ, mga kaibigan. Tingnan po natin ang score. 5, 9, 8, 1, and 4. Ang score po dito nung side ng Les Eclairs. Habang naman dito sa side ng Boom, nahihirapan sila 27-3. Napitas na naman po si 1975. Bakit ka pumasok dyan? Napakalambot mo. Nag-ultimate na nga po si Superficial Love. Nabibigyan kaya nila lahat dito. Na-push na lahat. Uy, naglag yata ako. Okay. Pumasok po doon si Lollipop Masarap, pero hindi ka na makakatakas dyan. Hindi na aabot ang iyong tali, pero kahit ganoon, napupush pa rin sila na makapag tower hug. Dahil napakaraming objective. Pero hindi nila kinakaya. Naglalag, ayun. So dito sa taas, 1975, mati-take down na naman po siya dito. Biggest threat na si 1975. Na-immune siya pero di na rin makakatakas si TJ. Nabigyan po si TJ dito. So, 4 na sila. Pero still, pinuprove pa rin nila sa kanila mga sarili na hindi sila matatalo dito, mga kaibigan. Kaya pa kayo makabawi ng side nung yung side ng Boom, o mananatili na lang silang mapapako. Pumasok na si Super Sedi, pumasok na rin naman dito si Lollipop Masarap, nabigyan dito si Ruff. Wala na pag-ultimate pa dito sa Empire of Broken. Napakasakit ni Jake Celeste. Bumalik na nga dito si Gibbon. Namatay na naman dito sa Empire of Broken. 2 na lang natitira sa kanila. Base na lang sila. At makukuha na naman nila, securing the second game. Tapos na naman po ang laban. 2-0 para sa side ng Les Eclairs. Okay, Superficial Love again. And then again. And again, kanya na naman ang MVP award. Nahirapan yung side ng Boom. Wala man naging toss sa kanila. Nahirapan sila sa picking na nangyari. Sobrang flashy nung mga kalaban nila. But it's a good game. Good lang. Okay lang yun. So, basa ng comments. Sabi ni Christian Eli Arellores, palo Layla ni Julius Dedicatoria. Tama, ang sakit ng Layla niya kanina. Iba pala naglapo, hahaha, hindi binigay. Kaya nga akala natin na maglalapo si Wrath. Pero ganun yung Boom, nag-experiment sila nung pickings nila. So next, sino ba? TRH na, I think. TRH na ba ang maglalaban? So dito natin i-end yung live natin para dito sa na to. Ending live. Okay, may humabol pa si Riandre Lollipop. Kasi ikat. Sabi ni Russell Soriano, hindi ba face-to-face yung laro? Sa tournament and scream, hindi. Para hindi na mahirapan lahat ng teams na pumunta kung sila man ay nasa ibang lugar. Pwede sila. Basta, depende na sa yun. Depende na sa mga teams. Depende na sa kanila kung kakayanin ba nila na magsama-sama sa isang bahay. I-ano na lang natin. Ila-live na lang natin yung magiging laro. Mag face to face na lang tayo pagkakuhaan nyo na ng mga certificates. Syempre pati na rin yung premyo natin. Malit lang naman. And lang naman yun. Pero yun nga. So next game, okay naman. Good yung naging laban. When passion burns End na natin this tong live. bright, it can light up the world. I'm out.